Ito, nakikita ba niyo ito? Nababasa po niyo yan? Inilabas ng ABS-CBN. Galing kay Atty. Torion. Ayan, nababasa niyo? Diba? Ayan. Kaya ko po pinakikita yan. Kasi dito natin mapapagbasihan na iritang-irita or natakot-takot itong kampo ni Kibuloy sa mga sinasabi ngayon ng Philippine National Police tungkol sa paglilipat, pagtransfer ni Apollo Kibuloy mula sa custodial center ng Campo Crame patungo ng tawag dito, Bureau of Jail Management and Penology. Kasi sinasabi rito na ito raw hong kampo ni Apollo Kibuloy, okay, ay muling pinaninindigan na huwag daw pong matransfer at sa halip, pinaninindigan nila na dapat sumailalim sa house arrest or hospital arrest, citing his medical condition and security concern. Kita mo yung mga dating, medical condition and security concern ang sinasabi ni Attorney Israelito Torion. Kaya kanya rin hinihiling niya sa Philippine National Police to avoid subjecting Kibuloy to so much publicity after suggesting his transfer to the Bureau of Jail Management Penology. Yan ang sinasabi. So, kaya ko po sa aking analysis at opinion, kaya po nabanggit ko na iritang-irita etong kampo ni Kibuloy sa mga madalas sinasabi ng PNP, especially ni Colonel Jean Pajardo. Abay, spokesman yan ng PNP. At ang kanyang pinagbabasihan para matransfer na kasi nga maganda ang health condition base sa mga medical result na ginawa ng PNP doktor. Nakalimutan yata ni Atty. Torion na ang PNP ay may sariling doktor at ospital sa Campo Crame. At naiparating na po ng PNP sa RTC Judge, Quezon City at Pasig RTC ang health condition base sa recommendation findings ng mga doktor ng PNP na healthy at walang problema ang pangkalusugan. Kaya mahigpit na tumututol ang PNP at ang mga prosecutor, hindi lang PNP, kung hindi yung mga prosecutor at complainant sa qualified human trafficking at sexual abuse na hindi dapat bigyan ng korte ng house arrest or hospital arrest si Apollo Kibuloy. Mangyari kasi parang sinasabi ng kampo ni Kibuloy, hirap na raw si Kibuloy sa kulungan. Hirap lang ho yan kasi nasanay sa mga mansyon na tinitirahan. Air condition 24 hours ang mga opisina, aeroplano, at kung ano pa mga pinupuntahan. Pero alam nyo, mag-iisang buwan na pala. Di ba? Sa October 8, Tuesday, eksaktong isang buwan matapos siyang maaresto, masokol at maaresto ng PNP Davao dyan sa Kingdom of Jesus Christ compound. Nung ito puganti pa, sabi ng pulis. Nung ito hinahanap pa ng mga otoridad, ang lakas-lakas. Bago lumabas yung warrant of arrest, napakatindi ng mag-basketball at mag-golf. So healthy. Tapos bigla nung makulong ayan, may mga sakit. Saan tayo maniniwala? Sa abogado na may sakit daw si Kibuloy o sa doktor ng PNP na nagsasabing healthy, maganda ang kalusugan ni Kibuloy? O again, tatanungin ko ulit kayo. Saan ba tayo maniniwala? Saan kayo maniniwala? Sa doktor na merong findings na healthy si Kibuloy, doktor ng gobyerno, doktor ng PNP, or abogado ni Kibuloy na nagsasabing mayroong problema ang pangkalusugan kaya dapat house arrest at hospital arrest. Alam mo, Atty. Torion, kilala kita, kilala mo rin ako.
Karapatan mo yan, abogado ka niya eh. Alam mo, kung hindi naging pugante si Kibuloy ang kliyente mo, kung hindi nagwala yung Kingdom of Jesus Christ, kung hindi kayo nanawagan ng people power, o hindi kayo nanawagan ng withdrawal of support sa administrasyong ito, in other words, kung from day one, nirespeto nyo ang ating batas at court order, warrant of arrest, hindi sana lalaki ang problema nyo. Kayo ang nagpalaki ng problema nyo. Kaya ngayon, kahit kalusugan ni Kibuloy, hindi pinaniniwalaan ng publiko na may sakit yan. Pinaniniwalaan ng publiko yung findings ng mga doktor na healthy yan. Kaya dapat alisin na sa Campo Crame, custodial center, dahil hindi naman siya bagay dyan. Kasi mga politiko at mga VIP lang ang dapat nandyan bilang consideration, lalo na yung mga elected official ng bansa o former government official. Ay si Kibuloy naman, pribadong sektor yan. Mamamayan, hindi naman ho taga-gobyerno yan eh. O bakit ayaw isama dun sa Bureau of Jail Management Penology na talaga namang sila ang merong jurisdiction at control sa lahat ng mga akusado na under trial sa iba't ibang korte sa buong Pilipinas. Kaya nga merong BGNP sa City Jail, BGNP, Bureau of Jail Management and Penology sa Municipal Jail. Meron din sa mga Provincial Jail. Yun po yun eh. Hindi naman trabaho ng pulis maghawak at mag-alaga ng mga suspect sa iba't ibang kaso. Ang trabaho ng pulis to serve and protect sa mamamayang Pilipino. Hindi trabaho ng pulis to serve and protect sa isang akusado. Lalo na kung under trial. Ang BGNP ang merong to serve and protect sa lahat ng akusado on trial ang case. Yun po yun. Para hindi kayo naliligaw. Maraming trabaho ang pulis. Hindi dapat trabaho ng pulis ay magbantay ng isang akusado. Hindi yan trabaho na yan. Maraming trabaho ang pulis. Ang BGNP ang merong exclusive na obligasyon to serve and protect sa lahat ng akusado na nasa kanilang mga kamay at kulungan. Yun po yun. Naliligaw eh. Eh ngayon, kaya nasabi kong parang iritang-irita ang kampo ni Kibuloy kasi walang humpay ang mga balita. At yan naman talagang balita. Ano man ang galawan sa mga kaso at galaw, personalidad at anumang kulungan ni Kibuloy, talagang controversial yan. Kasi nga, nagpabida siya. Pinahirapan niya ang mga otoridad, pinahirapan niya ang gobyerno bago siya nahuli. Yun yung naging problema dyan. Inuulit ko sa aking analysis at opinion, kung from day one, katulad ng aking mga sinasabi sa aking mga vlog, na nirespeto ang Philippine law, sumunod sa mga order, nakipag-ugnayan sa mga otoridad, hindi lalaki yan. At hindi siya masisira. Kaya nasira, naniwala sa mga advice siguro ng abogado, advice ng mga vlogger na ginamit lang siya, hindi naman alam. Ngayon, iniwanan na siya ng mga vlogger. O ngayon, yung nag-a-advise sa kanyang, huwag kang pahuli. Dahil pag ikaw nahuli dyan sa Maynila o sa Pilipinas, kaagad-agad nandiyan ang NBI, ang FBI, huhulihin ka, dadalhin ka sa Amerika. O isang buwan na, hindi naman totoo eh. At yun ang paniniwala ni Kibuloy. Pag siya ay humatin sa mga public hearing, siya ay sumuko, kukunin ng FBI, ipamimigay ng gobyerno, dahil may agreement na raw, diretso sa FBI, sa Amerika. O nakita nyo, one after one, mag-iisang buwan na, wala namang ganon. Kasi hindi naman totoo yun. Tinakot niya ang kanyang sarili para siya maging pugante. Tinakot ang kanyang sarili para lumaki ang balita, lumaki ang istoryang ito, na napakasama. Ngayon, nandyan na yung maraming pagkakamali. Tapos ngayon, magpapaawa kayo para suportahan. Hindi makukumbinsi ang mga otoridad at ang mamamayan dyan sa inyong gusto. Yan ang aking observation at opinion. Malaya po kayo. Please like, subscribe, and follow sa aking mga channel. Ang lagi ko sinasabi ay yung rule of law sundin, alang problema. Hindi eh. Naging pugante pa anong mangyayari? Talagang merong mabigat na problema kakaharapin pagka ganyan na sitwasyon.